Ayan. At ngayon naman po, may another pagpapala po tayo kasi ang speaker po natin ngayon ay ang ating pastor na na-miss po natin ng matagal. At ngayon po, hindi na po ako palang maraming introduction. Natawagan ko po ang ating kapatid, ating pastor, Pastor AJ Reyes. Para po sinabi. Yan, good morning po. Morning. Buti na lang, no? Kahapon yung Valentine's Day. Pero, let's commemorate pa rin yung araw ng pag-ibig. So, sabi nga, hindi lang dapat isang beses, no? O dapat araw-araw ang buwan ng pag-ibig. So, anyway, so ganun ba katagal na, no? When was the last time na nandito ako to able to preach the Word of God? Hindi na. Tagal na, no? So hindi ko na rin maalala. So, before anything else, let's bow our heads and let us ask for the presence of God sa umaga. Let's pray. Our Heavenly Father would like to thank you for the opportunity to share your Word today. May your Word continue to touch our hearts, our mind, and our soul, and our strength, Lord. May your word continue to strengthen us, give us, empower us, Lord. Lord, sa lahat ng makikinig, may you continue to break the boundaries of love, boundaries beyond our neighbor, beyond our family, beyond our friends. May your word continue to break all the boundaries in our life so that your love can be seen, can be manifested in all the ways of our life. Thank you so much. Pray this in Jesus' name. We pray. Amen. So yan. So makikita natin about, sabi nga, so nung tinatanong ko si Pastor, when I'm asking Pastor Alonso, sabi, Pastor, ano ba yung topic? So, love, sabi niya. Buti ko na sabi, Pastor, pwede bang ibang topic na lang? Ang ipag-bargain pa, no? Anyway, so when I was thinking, ano ba talaga yung topic na, sabi ko, siguro hindi, I'm not the right person to preach about the romantic love. So I was searching, I was continue to pray, ano ba yung message mo na gusto mo ipakita sa akin, Lord? So, that's why I came out, so binasa natin kanina. So, ano ba talaga pag sinabing about love, pag sinabing love, ang pag-ibig ba ay we love because may pabalik na pag-ibig? We love those who love us back? Ito yung pa rin yung definition natin ng pag-ibig. Or we love those who treat us kindly? Sino yung titreat lang sa atin ng mabuti, yun na yung mahal natin, di ba? Or we love people who agree with us. Mahal lang natin yung same tayo ng pananaw, prinsipyo, or no, walang pagtatalo, hindi natin mahal pag wala ng pagtatalo. No? Pero pag within the bondage of marriage, in the context of marriage, no, mas mahal mo po lagi yung tatalo. So kaya sabi ko, I'm not the right person to preach about love within the context of marriage. So anyway, and we love those who belong to our group. Minsan, mahal lang natin isang tao pagkabilang sa ating grupo. Hindi natin, wala natin pakialam pag hindi na sa family natin, within the circles of our friends, or sa ating kultura bilang Pilipino, or even, nang sabi nila, love is safe, controlled, and predictable. Minsan yung pag-ibig natin, it's within certain boundaries. Diba? Minsan ganito yung pag-ibig natin, no? Our concept of love is within our borders, within our limited borders. So our love is contained within the boundaries. Pero sinasabi ito, love that transcends boundaries, loving someone who doesn't understand. Pag sinabing, yun yung title natin, no? So, a love that transcends boundaries. So, mamaya hihimay-himayin natin yan sa Luke 10:25 to 37. Sabi dito, a love that transcends boundary, loving someone who doesn't understand you. Kahit hindi kayo nagkakaintindihan, minsan hindi kayo nagkakaintindihan, you still must love that person. Loving across distance, culture, or language. So kahit sa mga ganun, marami tayong differences, but love
Sabi nga, love transcends beyond boundaries, culture, distance, and language. Or loving someone who hurt you. No? Mahal pa ba natin nakasakit sa atin? Hindi. Ibang usapan na yan. Pero ganun, makikita natin, no? The two commandments, the greatest commandment of God is, makita natin kanina, no? So, loving strangers through compassion. Pag hindi niyo ba ako kilala, papakitaan niyo pa ba ng pag-ibig? Hindi na, siguro, no? Hindi ko naman kilala yun, eh. So, hindi naman ako kilala niyan, eh. So, hindi na, no? So, loving without expecting return. Kaya ba natin magmahal ng walang kapalit? Sabi, hindi naman ako Diyos, eh. So, hindi naman ako. No, ganun yung sa atin, no? Our love is within our certain boundaries. We limit what is love. And kung sino yung makakatanggap, karapat-dapat ba itong makatanggap ng pag-ibig? So makikita natin, a love that transcends boundaries, makikita natin sa ating kwento. So bago natin maintindihan, bago yung kwento, di ba? Makikita natin yung kwento, kung ikukwento natin, di ba? Isang teacher of the law, oh, thank you so much. Yan po yung sakristan ko. Ito po yung nung pumunta ako sa Batangas, kasama ko yan, no? Hindi nag-church dito, pero nagsabi dito. Yan, no? Yan tinatawag ng bunga ng pag-ibig po yan, kahit sobrang pasaway mo yan. Sige. Yan, yan, love that transcends boundaries, no? Minsan, hindi natin maisip, pero minsan may mga bunga talaga, no? Pero bago natin maintindihan yung kwento po ng, di ba, makita natin yung kwento, may isang, sabi nila, lawyer sa English kasi sa Tagalog ay dalubhasa sa kautusan. Nung isang dalubhasa sa kautusan, nagtanong kay Jesus, paano niya mamakamit ang buhay na walang hanggan? Paano niya mamakamit ang buhay na walang hanggan? So sinabi sa kanya, si Jesus never na sumagot ng direkta. Kaya sinabi niya, ano ba sa tingin mo? Ano ba nabasa mo doon sa kasulatan? Sinabi nung dalubhasa sa kautusan, sinabi niya ay, una, mahalin mo ang Diyos ng buong, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And pangalawa ay, love your neighbor as yourself. So, yun yung, and then, makita natin sa kwento na si Jesus, sabi niya, alam mo pala, do this and you will live. Gawin mo to at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, at yung teacher or dalubhasa sa kautusan, ang ginawa niya, nagtanong siya para hindi siya mapahiya. Ang ginawa niya ay nagtanong, sino ba yung aking kapitbahay? Who is my neighbor? Yeah, makikita natin kanina, no? Love that transcends boundary. Is it just your neighbor yung pwede mong mahalin? O, hindi nung pwede siya. Lord, kunin mo na lahat siya. Kunin mo na ang lahat siya. Wag lang. Yung mga kanta na ganun, no? Yung mga kanta pa na sa mga kabataan, no? Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtipid. Yung mga kabataan talaga, no? Ng pag-ibig, minsan contain na lang sa isa. So nalagay natin siya sa box, no? Pero that is beyond our reason when it comes to the commandment of God. No, commandment, the love commandment of God. So bago natin maintindihan yung konteksto nito, balikan natin ano ba yung at ito po na nagiging paborito ko na po talaga si Lucas kasi yung kanyang mensahe sa kanyang aklat sa Book of Luke. No? Si Luke po ay isang travel companion po ni Apostle Paul. So close associate po niya ni Apostle Paul. So nung sumulat si Apostle Paul, gusto niyang ipakita ano ba yung kingdom ni God. So sabi nga palagi ni Pastor, saan ba ang kingdom of God? Dumating na ba ang kingdom of God o paparating pa lang ang kingdom of God? Sabi ni Luke dito, no, marami siyang mga kingdom na sinasabi dito about the kingdom of God. Sabi niya, the kingdom reversal social expectations. Sa sulat ni Luke, dito yung binabasa niya, that the kingdom of God reverses yung social expectation. So, lagi niya pinupunto, yung mga mayayaman ay hindi lang yung mayayaman ang nasa kingdom of God, pati yung mga mahihirap.
So lagi dyan sinasabi, no, Luke strongly emphasize yung reversal. Yung the poor, blessed are the poor. Kaya nga sa Matthew, sinabi ni Matthew, blessed are the poor in spirit. Pero kay Luke sinabi niya, blessed are the poor, walang spirit, no? So yung mga differences na gano'n, no? And the rich are warned. So lagi niyang hindi niya pinatatamaan, pero sinulat niya sa kanyang writings. And yung humble are being exalted. So yun yung mga reversal sinasabi din, yung mga outsiders. So yung mga inclusion dito, no? The kingdom is marked by mercy. Yung kingdom requires radical discipleship. The kingdom is good news for the marginalized. Kaya lagi sinasabi yung the kingdom of God is for the lost, and the least. Kung makita na, the lost, ito yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, no? The lost. The last, ito yung mga nasa laylayan ng lipunan natin, yung mga hirap. The least, yung mga, sabi natin, mga marginalized, no? The least, yung mga walang gaanong may ambag sa lipunan. Pero sinabi ni Apostle, ni Luke dito, that all are included in the kingdom of God. Lahat, kaya si Luke sa kanyang writing, na yung kanyang pinopromote ay in-encourage yung inclusivity, no? Hindi walang exclusive sa kingdom of God. Lahat ay nandiyan. Kaya nga sa kingdom of God, makita natin yung radical discipleship. So yung pinaka-tema talaga dito ay yung inclusion of outsiders, no? Ito yung isa sa mga tema na makikita natin sa ating kwento, yung inclusion of outsiders, reversal of status, mercy over purity. Ito yung tema na makikita natin dito, diba? Inclusion of outsiders. Sino ba yung Samaritan? Sino ba yung mga religious, o sabi natin, experts of the law, Pharisees, the scribes, and the reversal of the status? Sino ba yung mahihirap sa panahon po ni Jesus Christ or ni Luke? And mercy over purity. Makita natin, babaybayin natin, makikita natin yung mga tatlong tema na yan. Ngunit sabi doon, the command to love God and neighbor transcends social status, ethnicity, religion, and any human boundaries. No? Yung two commandments ni God, it transcends beyond yung ating social status, ethnicity, religion, and human boundaries. Sa lahat yan, no? Sa lahat ng nilalagay natin ng limit, we as human being, we try to limit what is love. Ano ba yung utos ng pag-ibig sa atin? Simple lang, no? Dalawang pinakasimpleng sabi natin para matandaan natin, no? Mahalin mo ang Diyos ng buong buo, mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So paano ba pinakita ni Jesus, o how does Jesus command to love God and neighbor that transcends human boundaries? So paano ba pinakita ni Jesus? So una is by reiterating the love command. So verses 25 to 29, makikita natin dito, yung nagtanong yung teacher of the law, no? Nagtanong yung teacher of the law saying, paano ko ba matatanggap o paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, he tried to test Jesus Christ. No? He tried to test Jesus Christ about, pero ang sagot na makita natin, he's so philosophical at the same time so intelligent na hindi niya sinagot yung tanong niya. Pero yung sagot ni Jesus ay tanong din. Makita niyo, he's so smart, so intelligent na ikaw, di ba? Nakausap na ba yung ganong tao? Sabi, pag may ganong kayo kausap na tao, parang gusto niya na lang batukan niya. Parang gusto niya na lang iwanan. Napaka-piloso ko naman. So, dito, the question about eternal life. A question about eternal. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, Jesus Christ reiterate, no? Hindi niya mismo galing sa kanya. So, galing mismo doon sa teacher of the law or doon sa expert o doon sa ang sinabi niya ay ano ba yung nabasa mo doon sa kautusan? So nanggaling mismo sa kanya. So he is testing
Hindi naman siguro yung intelligence ni Jesus Christ, no? But he is testing about Jesus Christ. So the issue of the covenant participation. Makita natin dito yung saklaw ba ng kautusan na iyon, no? Yung dalawang commandment of God. And dito, makita natin yung summary of the law. Di ba, sinamarize yung law, di ba? Ano ba yung the Ten Commandments, the Decalogue, di ba? Hindi natin kabisado, no? Kaya, dalawa na lang, no? Dalawa na lang. Ginawa, love your God with all your everything. And then pangalawa is love your neighbor as yourself. Sabi dito, love is not optional, but it is the heart of covenant faithfulness. So yung pag-ibig talaga, hindi talaga option na. Hindi natin talaga option yan. But it must, no, dapat nakikita, it should be manifested sa buhay natin. Kasi you cannot love God at the same time, no, you cannot love God without loving your neighbor. Kasi hindi mo pwedeng, sa iba kasi, sa Luke, meron din tong kwento sa Matthew at sa Mark. Pero kaibahan lang din dito, yung sa what is the two greatest commandments, sinabi dito ni Luke ay yung dalawa, no? Pero sa later on, yung expert of the law or yung teacher of the law dito ay hindi niya tinanong who is my neighbor. Yun lang kaibahan nila, no? Pero dito makita rin that love is not optional. Hindi siya option, no? Hindi mo pwedeng mahalin lang ang Diyos at hindi mo lang pwedeng mahalin ang kapwa mo, di ba? Pwede mo pumili ka doon, either or. Hindi, di ba? Pwede bang mahalin mo ang kapwa mo tapos hindi na ang Diyos? Hindi naman pwede talaga yun, no? Baka pwede pa yung number 1, di ba? Pwede mo mahalin ang Diyos ang buong puso at hindi mo pwedeng mahalin ang kapwa mo. So ganito yun, no? Makikita natin yung teacher of the law o yung dalubhasa sa kautusan, alam niya mismo, no? Dahil alam niya yung kautusan, yan, kaya nga tinatawag niya ng expert, dalubhasa. Hindi niya ba't niya pa tinatanong yung bagay na yun kung alam niya naman? Is it just he loved God and not yung kanyang kapwa, his neighbor? So love is not optional, makita natin. And then sa verse 28, the call to obedience. Makita na sa verse 28, sabi dito, and he said to him, you answered correctly, do this and you will live. Nasagot niya na you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And pangalawa, love your neighbor as yourself. Alam niya na mismo. But is it, yun yung question, is it, tama ba yun? Yung question niya ba ay valid ba? Ano naman valid, no? Pero ang gusto i-point ni Jesus Christ is, yung dalawang command na ba yun, ay napapractice niya ba? Ginagawa niya ba sa totoong buhay? Pero niya, makita natin sa context po nila, no? Mga teachers of the law, they are so bright, no? Alam nila yung from page 1, from Genesis to Malakay. No? You know? So I was able to visit yung dito yung Jewish temple po din sa Makati. So sa isang subject po namin, we're able to visit yung mga temples po dito po sa within Metro Manila. And I was able to nakausap, nakapag-interview ng isang rabbi. So yung rabbi talaga ay malbasurado, di ba? May ganun. And then I try to ask yung isang question. Paano ba kami isang ordinary, outside as not a Jewish person, mako-convert sa inyo bilang Jewish? Ang sagot niya, sabi niya, bakit niyo ba gusto maging Jewish? Bakit gusto niyo ba mag-Hudyo? Kami naman ay persecute. Sabi niya, no? Hindi naman niya sinagot ng direkto, pero yung kanyang sagot pabalik sa akin, no? Bakit mo gusto maging Hudyo? Bakit gusto niyo mag-Hudyo? Samantalang kami ay pinapersecute, kami ay sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang lugar. Anyway, makita natin doon na sila ay true exclusive lang, no? Hindi ko na isasabihin yung mga very detailed, no? Paano maging, sabi niya. So sobrang komplikado po, no? Paano maging Hudyo, no? Para mapabilang po sa kanila ay dadaan ka sa butas ng karayo.
So ganon sila, napaka-exclusive po nila, no? Yung kanilang pananampalataya, kanilang paniniwala ay para sa mga wala naman yung mga born as Jewish talaga. Pero meron silang nag-accept sila naman na as a born Jewish na magiging kabilang sa kanila. Pero napakahirap mo sa kanila. So they're so exclusive sa mga Hudyo, no? Kaya wala kang makikita na maghanap nga ako ng Pilipino doon sa temple nila. Wala akong makita, no? Makita mo yung mga andon, napakatangos ng ilong. Diba? Napakatangos ng ilong. Ang gaganda. Grabe yung mga Hudyo, no? They're so blessed with sabi natin, physical appearance. No? Pero pero yung kanilang paniniwala is still close, no? Hindi pa rin sila naniniwala sa New Testament. So, yung scroll nila, no? Pumunta kami dun sa yung scroll napakakapal. Kaya pag niro-roll nyo pa nila talaga. So, they're so exclusive pagdating sa kanilang pananampalataya. Pero makita natin dito, no? Sinabi dito, ano ba? Ngayon ko na naintindihan pala, no? Bakit sila, yung mga Hudyo ngayon, hindi pa rin naniniwala pagdating sa New Testament kay Jesus Christ? Kasi ganun pa rin yung paniniwala nila na yung kautusan pa rin, no? They're still living by the law. Pero makita natin dito yung two commandment, no? It was summarized by God. Pero yung dito, si Jesus Christ, by reiterating yung two commandment of law, or commandment of love, He is asking, no? Do this and you will live. Ito lang yung sabi sa English kasi, pero sa Tagalog, gawin mo ito upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Kailangan natin ng ipamuhay. So yung dalawang commandment ay hindi lang parang abstract lang yan, no? Hindi lang theory yan, no? Na nasa isip lang natin. Pero yung sinasabi ng pag-ibig, love is not just a phrase, statement, or anything, a word, but love is an action word. Dapat nakikita. May mga sinasabi nga nila, what is the ano ba yung languages of love? Di ba? 5-6 nga. Kamsado niya, the languages of love, no? Pero sinasabi dito that love must be manifested. Kailangan nakikita yung dalawang pag-ibig na ito. Kung mahal mo ang Diyos, dapat nakikita din sa kapwa mo. Tingnan nyo mga katabi niyo agad. Hindi na, magiging judgmental na naman tayo. So huwag nyo nang tignan, no? Tignan na natin sarili natin. Tignan na natin sarili natin if we are truly embodying yung two commandments. Madali kasi isipin, madali lang sabihin, madali lang sabihin natin na we love God, pero hindi nakikita. That is the most and the hardest thing na gawin as being a Christian. No? Dati talagang ay palasigaw ka, di ba? Umaga-umaga pa lang, no? Bakit? Bakit wala? Bakit walang ulan? Pagdating mo, pagod na pagod. Kasi mga ganun na, mahirap intindihin talaga, no? So ako po ay tinatawag nilang same time ethnographic interview, no? So it's informal, pero nagtatanong-tanong ako sa mga non-Christian friends na bakit hindi ka naniniwala? Bakit ayaw maniwala ayaw magsimba sa Christian, sa born again Christian, o sabi, evangelical, sabi. Kasi yung kapitbahay ko kasi, sabi. So, isang friend ko yun, sa totoo lang. Yung kapitbahay kasi namin, parang mas banal pa ako sa kanya. So mas holy pa daw siya. Nakikita niya doon sa Christian, sa sabi natin na self, parang naalala ko tuloy si Kayita. Makikita natin, no? So nagagalit talaga ako pag nakikita ko si Kayita. No? He is sabi niya, he is the ambassador of, sino siya? Ambassador of Jesus Christ. No? No, di ba? Marami tuloy na question yung ating pag-ibig. Ano tayo? As a Christian, di ba? Kulang na lang, ibenta niya ang Pilipinas sa China. Anyway, sa political, no? O political. Pero dito, may pagka-political din to, no? So, the call to obedience. And next ay
Parang matagal, parang malayo pa, no? The attempt to limit love. So, ano yung attempt to limit love? Sabi niya dito, yung question niya, alam mo naman, do this and you will live. As a verse 20 niya sabi, but wishing to justify himself, he said, Jesus, and who is my neighbor? Sino ba yung aking kapwa? May pangit naman sabihin no, sa Tagalog, kapitbahay. No? Pag sinabing kapitbahay, na limit na, nilagyan na natin ng limit, no? Nilagyan na natin ng boundary ulit yung pagdating. Sino ba yung ating kapitbahay? Sa isang libro, no? Sabi ni Campbell, sa kanyang libro na sinulat, Digital Religion. So, it's being popularized right now na our neighbor, sometimes, it's not just the physical, no? But also in the social media aspect. So, neighbor din pala natin, di ba? Kaya Facebook tayo, ang neighbor din natin sa kaibigan natin sa social media. It's still, sabi natin, it's beyond the boundary of, sabi natin, physical. Pero yung kapitbahay din natin is within our social media, whatever social media platforms we have. So, sino dito yung pala post? wala na rin magpo-post. Ako lang. Minsan talaga ako mag-post, no? On my day lang, no? So minsan gano'n, no? We are being evaluated, no? We are being evaluated kung sino ba tayo. Minsan gano'n, no? Ay, Kristyano pa naman to, no? Pero ganito yung gano'n, ang lakas magparinig sa social media. Kasi walang lakas loob sa personal. Kaya idadaan na lang sa post, anyway, no, yung mga gano'n na no? Nakikibalita ka lang, no? Napagalitan ka pa, no? So, may mga ganun na instances. And who is my neighbor? So, titingnan natin yung ating kapwa ay it's beyond yung ating kakilala, pero even social media pala ay considered na as our neighbor, kapwa na natin kasi tinitignan, ito yung reality po nung nababasa ko sa mga libro, no? That yung sa social media, sabi ng social media, no? Makikita nyo, there's a lot of views, pero konti lang nagla-like. So, ano ba yung implication? Ibig sabihin, maraming nakatingin sa'yo, pinagmamasdan ka lang, binabasa yung comment mo, tapos mamaya judge ka. Minsan gano'n, no? There's so many views, pero hindi man naman ako mag-like. Kasi tinitignan nila yun. What is your yung outward na nilang sa appearance, no? Pero outward na nilalaman ng puso. Minsan hindi ma-express natin sa personal, no? Pero ma-express natin sa social media. Sino yung mga ganun tao? Introverted, no? Sino yung mga introvert? Minsan ganun, no? Pero dito, who is my neighbor? Yung teacher of the law, sabi niya, who is my neighbor? Tinanong niya, he is attempting to limit the love. Sino ba yung aking kapwa? Makita natin dyan sa next slide ay, so the lawyer's question is not about compassion, but it's about limitation. Sino ba yung aking kapwa? The question reveals a desire to define limits. Gusto niya i-define mismo sino ba yung, kasi yung sa commandment, second commandment, love your neighbor as yourself. Kaya tinanong niya, pagkapiloso po talaga, no? Kasi smart naman din. Who is my neighbor? He tried to limit yung sabi natin, category. No? Category ng pagiging isang kapwa. Sino ba yung kapwa? Tama naman yung tanong niya, ba? Sino ba yung aking kapwa? Na sino ba yung kapwa ko na pwede kong i-practice gawin yung second commandment? Kasi siya ay teacher of the law, ibig sabihin yung first commandment, siguro nagagawa niya naman, no? Pero yung second commandment, kaya niya tinanong yung second commandment because maybe there's something doubt sa kanyang sarili, or talagang tinetest niya talaga, or sabi nga doon sa text ay para hindi siya maging kahiya-hiya. So there's a agenda, hidden agenda, no? Sa kanyang back of his mind, ito pala yung kanyang nice photo. So the issue is not ignorance,
of the law command, but restriction of its scope. So the issue is not ignorance of the law command, but the restriction of its scope. Gusto niya i-limit yung sino yung kapwa niya. Kaya sabi ni Jesus dito, Jesus did not answer with a definition, He answered with a story. Makita niyo yung transition ng kwento. Si Jesus, hindi niya diretso na sinagot, and who is my neighbor? Sino ba yung aking kapwa? Kaya si Jesus, ang ginawa niya, He did not answer it with a definition, but He answered with a story. Kaya yung story, makita natin, balikan natin yung story, no? So, isang, ganyan to ni Jesus, no? So, yung story ay may isang, di ba, may mga character, di ba? Una ay isang priest. Gusto ko sana, no? May isang priest dumaan at may nakita siyang isang lalaki na half dead. Sa definition kasi no, half dead kasi sabi doon. Sinabi dito sa English ay likewise a Levite also when he came to the palace, to the place and saw him pass by on the other side. Hindi pala. Dito sa verse 3. So Jesus replied and said, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among robbers. And they stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. So yung teacher of the law, nagtatanong siya, sino ba yung aking kapwa? So si Jesus, alam naman natin si Jesus, hindi sumasagot ng diretso. Kaya ang ginawa niya, sinagot niya ng kwento. So mamaya ganyan, pag tinanong niya ako, sasagot na ako ng kwento. Pero napaka-smart yun. So ginawa niya dito, yung kwento, a man was going, isang lalaki na galing Jerusalem, pababa ng Jericho. At sabi dito ay down and fell among robbers. Robbers, bandits, mga ganyan, no? They stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. So, ninakawan na siya, binugbog pa siya, iniwang halos patay. Diba? Parang may kantang ganun, yung kanta ni Gary Vee. Sinaktan mo ang puso, pero manghihingalo, binuhusan mo ng asido. Di may ganun na, super grabe pala yung nangyari dun sa man, no? But when a priest was passing by, yung isang pare, ang chance, so sinabi yung word kasi ng chance ito, no? Coincidence lang, no? Nagkataon lang na yung isang pare ay pababa din on that road, same road. Baba dito, di ba? Andyan lang. Di ba? Andyan dito yung priest, paglalakad, andun yung parang ikaw na lang pwedeng marte. Diyan, no? Alos patay na nakita niya. Anong ginawa ng pare? Priest? Umiwas. No? Iniwas niya. No? O halimbawa dito, nandito. Umiwas na lang. No? Parang patay. Di ba ganun din yung mga ex niyo? Halos patay na, hindi nyo na maalala, hindi na kayo nagpapansin. Hindi, ganun, no? Pero anyway, it's a joke, no? Joke lang yun, hindi na kinala, hindi mag-guess ng ating mga nanay siguro. Parang tinuring mo na siyang patay, no? Non-existence ba? So dito, isang pare, nakita niya, ginawa niya, pass by niya. Pangalawang character ay sino? Levite, no? So ano kaibahan ng priest at Levites? Ang priest ay galing sa descendant ni Aaron. Siya ay talaga yung nag-perform ng mga rituals in the temple. Ang mga Levites naman ay ito yung mga assistant ng mga priests, no? Sila yung tumutulong sa mga priests. Kasi yung mga priests ay sila lang pwedeng pumasok doon sa holy step. So doon sa loob talaga ng temple. Pero mga Levites hindi sila pwedeng pumasok. So isang Levites, makita natin dito, ay ganun din ang ginawa niya.
nakita niya, by chance, came to the place and saw him, he passed by on the other side. Grabe, iniwasan niya talaga, no? Sabi ng isang kwento sa isang libro, no, there are Levites and the priests. So next slide natin dyan. Sa second point natin, by portraying a borderless love. So paano pinakita ni Jesus? By portraying a borderless love in a story. So ito yung story ng the Good Samaritan. No? So by portraying a borderless love. Kasi doon sa teacher of the law, hindi niya talaga maintindihan niya. Paano sabihin, abstract na naman sasabihin ni Jesus. Pero ito, isang kwento na nagpapakita ng pag-ibig na walang border. So dito, next slide, makita natin yan. So, the failure of religious insiders. So makita natin, priests and yung Levites. So they are both religious leaders, insiders. So makita natin dito sa kwento, there are, sabi natin sa kwento kasi, yung Jewish kasi and yung Samaritan, may ano yan, they were, kung hindi ka Israelites or Jewish, you are Gentile. So may tinatawag silang discrimination. Discrimination in the religious sense at the same time in social status. Dahil ito yung mga Samaritans, kasi sila yung Samaritans galing sa northern part ng kingdom ng Israel. They are, sabi natin, nag-mix na yung kanilang religious identity, yung kanilang identity. Hindi na sila pure kagaya ng mga Hudyo or mga Jewish, mga Israelites. So dito, makikita dito ni Luke, there are two instances, the failure of religious insiders. So the priests and the Levites see but pass by. So yung religious identity does not equal covenant obedience. Yung kanilang identity bilang isang leader, isang sa church, isang leader, pero sa context natin, maraming mga religious leaders ngayon, hindi naman sinasabi na tulad na lang ng kaibigan natin, no? Religious leaders na hindi nakikita yung reality of life. No? Nung pinapanood ko yung interview kay Kibuloy, that was a long time ago. Pinapanood ko siya. Bakit ikaw napakalaki ng mansion mo, napakarami mo, may helicopter ka, so marami ka na mansion, ang laki-laki ng garden mo. Tapos yung mga membro mo naghihirap, hindi mo mabigyan. Sabi ng interviewer, napakatatong interview. Sabi niya, this is the will of God for me. Sabi niya. So biruin yun, insiders, religious leaders fail to do a compassionate love. Paano ipakita yung pagmamahal? Kung ikaw isang may kaya, mayaman, di ba? Tapos yung mga membro mo, hindi walang makain, mahihirap. Kaya pa nga sa kingdom ni Kibuloy sa Davao, hindi ko naman siya napuntahan, pero outside the boundary ng kanyang compound ay andun yung mga mahihirap na membro. So minsan, ito nag-reflect sa atin yung failure of religious leaders inside. So sa paningin ng iba, minsan sa loob, insiders kasi, hindi nila nakikita yung perspective ng pag-ibig. Perspective ng loving your neighbor as yourself. Kasi they are so proud of themselves. Sabi natin, may tinatawag na hierarchy, no? They are so, sabi natin, priests, di ba? Priests, Levites, naglilingkod sila sa temple. Nandun sila lagi sa presensya ng Diyos. But yet, fail to do the second commandment. Di ba? They fail to do the second commandment, to love their neighbor as their self. Diba?
So their identity. And yung pangalawa is yung compassion of a social outsider. So verse 33 to 35, yung dalawang religious leaders, religious insiders, they failed, no? Nakita nila yung lalaki na halos patay na. Anong ginawa nila? Dinagpasan na. Binigyan pa nila ng isang tulong? Hindi, no? Sabi ng isang commentary na basa ko, ay dahil sila ay naglilingkod sa temple, bawal silang haluan ng, kasi half dead sa kanilang kultura kasi, bawal silang umawak ng corpse kasi magiging unclean sila. So yun yung kanyang tradition. No? Yun yung tradition po ng mga Hudyo na bawal silang umawak ng anumang unclean. No? Lalo na pag halos patay. Pero yun yung pinapakita ni Jesus. No? Makita natin, no, he defies yung definition ng pag-ibig ng mga Hudyo, ng mga religious leaders. Yung mga naglilingkod sa church. Minsan gano'n, no? May mga gano'n na ikaw ay naglilingkod sa church, pero hindi nakikita sa iyo yung pag-ibig sa kapwa, para may mali. So we should ask ourselves, are we the same? Are we the same as the Levites? As the priests na nagkukunwari? May mga ganun na nagkukunwari na they are so malapit sa Diyos. They are in the presence of God. Nasa presensya lagi sila ng Panginoon. Pero yet, they fail to do the second commandment. So yung pangalawa, sinabi ni Jesus, but a Samaritan, no, by chance din yun sa kanya, sa kwento, by chance, no, so sabi doon, in the next, but a Samaritan who was on a journey came upon him, and when he saw him, he felt compassion. So, pero nung nakita nung Samaritan yung isang lalaki na halos patay na, anong ginawa niya sa kwento? Binuhusan agad. Diba? Hindi muna, no? He comes up to him. So, nilapitan niya muna. Ang hirap ng pag binuhus. Nilapitan niya muna, and then he bind his wounds. Nilagyan ng bandage. He anoints the cuts with oil and wine. Di masugal, binuhusan niya ng alak at oil and alak. Bakit kailangan niya buhusan ng oil at wine? Para mag-disinfect, di ba? Kasi sa panahon nila, wala pang alcohol na parang, di ba? May sa isang packet mo lang, di ba? So sa kanila, the oil and the wine serves as disinfectant, no? Para mamatay yung mga germs o para sanitize. And then, he loads the man on his own mule, parang iba yun. So sa kanyang hayop. And he takes him to an inn. So ang ginawa niya, nilapitan niya, nilagyan niya ng bandage, nilagyan niya ng binds, and then nilagyan niya ng disinfect niya, at sinakay niya sa kanyang asno, nilagay niya sa bahay punluyan, and provides care and comfort to this man whom he has just met. Kayo ba, may pag nakita kayo bang taong halos patay na, anong gagawin niyo? Bibidyoan, di ba? Para maging viral man lang, halos mamatay ka na, di ba? Bibidyoan ka pa lang. Bahala ka naman matay dyan, basta mabidyo, mag-trend lang ako, di ba? That's the reality ngayon sa buhay sa natin. Alam niyo ba na napakahirap o nakakatakot po na ma-aksidente ngayon? Kasi hindi ka tutulungan, bibidyoan ka. That's the reality, no? Kaya pag nagalit ka, bumaba ka sa kotse, kinabukasan, wala ka ng lisensya. So nakakatakot po ngayon sa panahon natin. Sa kanila, nakakatakot din, no? Pero mas nakakatakot kasi sa atin kasi wala nang tumutulong. Bago ko tulungan, di ba, viral ka na.
sikat ka na. Di ba? So, hindi na ngayon yung helping hand yung unang inaabot. Anong inaabot sa'yo? Yung cellphone. Naka-video ka na. Pero makikita natin dito, yung nice ipakita ni Jesus, what is the meaning of loving your neighbor as yourself? Makita natin, hindi niya kakilala, nakita niya lang, halos patay na, ginawa niya. Ginawa niya yung kanyang makakaya para tulungan. Yung hindi niya kakilala. Nasubukan niya na ba yun sa isang instant na may nangangailangan na binigyan niyo? Nang makakaya niyo, di ba? Maraming ganyan, maraming may instances. One time, naglalakad ako sa, galing ako sa school sa ATS, Asian Theological Seminary. And paakyat po ako sa Mount Kamuning. Yan po inaakit ko lagi. Kaya nung umakit kami first time po sa bundok, hindi na ganang nahirapan kasi